Bilang pagbibigay prioridad sa vulnerable sector ngayong araw ng halalan, kabilang na ang mga senior citizen, mga buntis at mga person with disabilities o PWDs, nagtakda ang COMELEC ng mas maagang voting hours para sa mga ito. Sa kabila niyan, naging problema pa rin sa ilang mga presinto ang pagpapang-abot ng early voters sa regular voters dahilan para magtagal ang proseso. Narito ang aking report. Eksaktong alas 7 raw ng umaga, nasa polling precinct na ang ilang mga botante sa isang paaralan sa Quezon City para raw makaboto agad at makaiwas sa mahabang pila. Pero ang pagnanaisa na nilang makaboto, inabot na ng halos 2 oras sa pagpila pa lang. Reklamo nila, nagkasabay na raw na bumoto halos ang mga senior citizen, person with disabilities o PWDs at pregnant women sa mga regular voters. Yan ay kahit pa may itinakdang early voting hours ang Commission on Election o COMELEC para sa mga nakatatanda at may kapansanan mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. Isa rin daw sa mga dahilan kaya tumagal ang pag-usad ng pila ay ang isang automated counting machine o ACM na ginagamit. Ako, napakatagal po ng pila nila, pinapaunan pa din nila yung mga senior citizen, 4:2, regular 2 lang. Dapat equal, 4:4 dapat. Yung 4 na regular, 4 na senior din papapasukan. Kaso, binigyan po sila ng oras na 5 to 7, walang pumunta dito. Tapos ngayon, yung mga regular na may trabaho pa po, na malilate na sa trabaho, hindi pa rin nila napapriority. Pagdagan po yung PCOS machine, yun lang po. PCOS machine po talaga yung problema kasi bawat isang isa lang po. Dati po, bawat isang PCOS machine, 3 presinto lang. Ngayon po, 5 presinto, isang PCOS machine. Yung kung inano nila kanina 5 to 7 yung mga senior, dapat hindi na lang Labo-labo na lang. Kasi siyempre yung senior, tinan nyo, nandito pa hanggang parehas lang Tapos kayo na, talagang inip na kami dahil 4 na beses tumawag ng senior, bali 12 na sila. Kami, 2 pa lang ang regular. Di para namang, di ba? Kung kami ang 7, sabay-sabay kami dito Oo, kaya inip na kami. Di ba? Parang hindi na makatao yun na inip na kami. Kung ano yung nararamdaman ng senior, siguro nararamdaman din namin, di ba? Kaya parang ano na kami, kanina nga gusto na namin umuwi. Yung mula rito hanggang doon sa dulo, gusto na namin umuwi. Huwag na kami bumoto. Kasi parang dati, tingnan mo 5 presinto yung naghihintay dito mula 129 to 133. Sama-sama kami ganyan. Hindi katulad dati, kung intended ka sa 132 precinct number, doon ka nakapila. Ngayon, tingnan mo hanggang baba na yung pila, di ba? So parang mas palpak ngayon yung nangyayaring mo. Actually, dumating kami dito kanina, mga 7 o'clock pa lang yun. Tapos, pagdating namin dito, nagulat kami, isang room lang yung naka-open. Tapos, sama-sama lahat ng presinto. Compared last year, nung last na election, lahat ng room kasi naka-open. So, yun. Sobrang tagal ngayon. Oo. Paliwanag naman dyan ng school principal, umaabot daw kasi ng hanggang 6 ang presinto kada cluster na sabay-sabay nag-aantay sa iisang silid para makaboto. Di gaya raw noong mga nakaraang eleksyon na 3 presinto lang kada cluster. Pagdating naman daw sa late na pagboto ng mga senior citizen, PWDs at buntis kahit pa may sarili silang oras, kinakailangan pa rin daw silang iprioridad. Hindi po siya mabagal kasi marami naman po. Ang nagkataon lang po, yung clustered precinct kasi siya, madami. 7, oo. 7 every clustered precinct po, kami ay more than 6. Meron pa pong iba more than 7 precincts Kaya medyo dumagsa. Baka yun pong 5 o'clock to 7 for the PWDs, senior citizen, saka yun sa buntis. Priority pa rin sila. Ayon naman sa barangay coordinator na aming nakapanayam, ang ibang mga PWDs, senior at mga buntis daw, mas pinipili pa ring umakyat at bumoto sa kani-kanilang mga presinto sa halip na dapat sa priority polling place o PPP na lamang sila boboto na matatagpuan sa ground floor. Pagpunta nila sa amin, sinasuggest po talaga namin dito sila sa PPP, yung special lane po. Kaya lang po, nakakabaan din po kasi sila sa pila sa PPP. Kaya ginagawa nila, so magantay sila doon,
nag-aakit na lang sila kung kaya nila. Kung wag ganyan mahaba, nahabaan sila sa pila, natatagalan. Minsan nakapila na po doon, biglang aalis pa. Kasi po ang PPP po natin, ang start po niyan, hindi naman po pag pumasok si voter, kukunin kagad ni EB yung kanyang record. So which na iniipon po nila by tens ang narinig ko kaninang instruction. So talagang tumatagal po ang pila natin sa PPP. Kukunin yung ano ko dito, yung balota ko, dadalhin doon. Sabi ko nila makakapaghintay, umakit na rin ako. Kaya doon na lang sa present number ko. Hindi na rin daw nila kontrolado ang dagsa ng mga botante, senior man, PWDs, pregnant women at regular voters, lalo na't hindi raw lahat ay kayang gumising ng maaga, partikular na sa mga nakatatanda. Reaction natin is, wala na po talaga tayong, sabihan our control, kasi hindi naman po natin makokontrol talaga yung surge ng tao. At yung hours naman po, in the end of the COMELEC, in fairness with the COMELEC naman, ginawa naman po nilang magkaroon talaga ng special hours para talaga maiwas na yung mga lolo't lola natin sa ganung stress. Pero talaga sa yung tao talaga gusto talaga bumoto, nagpapang-abot pa rin po talaga. And at the same time din po kasi, hindi naman po natin kasi pwedeng sabihin lang din na senior is maagang boboto. Yung iba naman po, okay, maaga po silang gumising, pero hindi naman po sila darating on time ng 5. Magdarating sila mga 6. And then, yung sa pagdating po nila dun sa special lane, magkakaroon ng delay dahil nga kailangan sabay-sabay yung pagkuha ng kanilang mga records sa mga precincts nila. So talaga magpapang-abot si special hours niya saka dun sa regular hours natin. Kung kaya, gumising yun. Kasi alas 3 ako talagang nagigising, nagro-rosary ako bago. Kasi katulog ko diretso, alas 8 ako nagising. Hindi mo kaya ng mga syempre po nakakatanda. Dati nagigising ako, hindi. Pag tumatanda ka, iba na yung oras mo. Sa isang pahayag naman, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sana daw ay maaprubahan ng Kongreso ang ipinapanukala nilang mas pinaaga ang araw o early voting days ng pagboto sa mga senior at iba pang sektor upang hindi na sila sumabay pa sa mismong araw na itinakda para sa mga regular voters. Pag-isipan na ng ating Kongreso, with all due respect, na yung aming ipinopropose noon pa, na yung early voting, hindi oras. Yung early voting, araw. Parang local absentee voting. Kung ang miyembro nga ng media, ang armed forces, ang PNP, at iba pang mga nasa pamahalaan na naglilingkod sa araw ng eleksyon, ay nakakaboto na mas maaga. Wala silang kasabay na iba. Hindi sila pumipira ng napakahaba o kaya naman nakikater sila ng maayos. Hindi ba mas maganda rin kung mapag-isipan na natin ng early voting hour, so early voting na day para sa ating mga nakatatanda at may kapansanan. Samantala, bago pa mapagdesisyonan ng Commission on Election of COMELEC ang early voting hours ngayong National and Local Election o NLE 2025, matatandaan na una na itong na-implementa noong mga nakaraang eleksyon, ngunit sa mga piling voting precincts pa lamang. Pero ngayon, ipinatutupad na ito sa buong bansa. Para sa Tamang Boto 2025 mula dito sa Quezon City, para sa EuroTV News, Vanessa Cleopas sumasaludo sa bawat Pilipino.